pinaghandaan ko po talaga. Sinulat ko talaga, pero dapat nga mas mahaba pa, pero shortcut ko na lang po. Dear Han, thank you for the moment, and I will cherish this. Dahil sa after 18 years, this is it. Dahil sa katuparan ng Christian wedding, na isa sa mga prayer list na akala ko nga hindi na matutuloy dahil ayaw mo. Pero, pinilit kita, char lang yun. Kasi si Lord talaga ang kaloob. Sabi nga po, kapag kalooban ng Diyos ay ibibigay niya. Amen po ba? Ayan. Siyempre, sa 18 years na prayer, may kayo ng tuhod ko, kaya sinunod, isinakatuparan ng Lord. Hindi man ako ka-perfectong babae, pero ako yung blessing ng Lord sa buhay mo. At ganoon din ka din sa akin. Super blessed ako sa iyo. Hindi man tayo in love sa isa't isa noon, pero ngayon, in love na ako sa iyo. Kapag-iwan ko na lang kung di ka pa-in-love sa akin. I am grateful and thankful na ikaw ang ibinigay sa akin ng Diyos. Mahirap, masakit, nakakapanghina man ang nararanasan natin noon, pero inaayos kagad ng Lord. Pakinggan mo itong babasahin ko sa iyo. Hindi kasi marunong kumanta, kaya babasahin ko na lang. Ito kasi yung tumatak talaga sa puso ko. Sabi po dito, step by step on my road, I asked the Lord where to go. At times, I did wonder what He planned to do. His plan was for me to find you. So here I am, trusting in God's plan. As He shapes, He molds me with His loving hands. With each struggle I face, I know He will get me through. He is preparing me for your journey with you. So, let's go on this journey with God. Let us praise Him together, serving as one. Let us look towards in heaven, no matter what comes, as we go on this journey as one. Tumatak po talaga hanto sa puso ko kasi alam ko noon pa man, dahil nga po sa prayer, pinagtagpo talaga tayo ng Lord. Without love. Pero kapag ang Diyos nasa sentro natin, ibinigay niya talaga. After 18 years, napatunayan ko na napaka-strong ng relationship natin because of God. Kaya ito po yung talagang tumatak sa puso ko dahil sa ating pagsaserve kay Lord. Naniniwala kasi ako, anumang pagsubok, problema, hadlang sa ating mga buhay, nandiyan ang Diyos para sa atin. Lalo na sa ministeryo, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nung may sakit ako, muli humiling ako sa Lord, sa Diyos. Nabigyan pa nga ako ng panibagong muling pagkakataon ng kapiling ka. Si Becca, mga mahal ko sa buhay. Salamat. Hindi mo ako sinukuan sa panalangin at naging matatag ka. Alam ko, nag-struggle ka that time. Nag-struggle tayo. Kasi may sinabi na ako sa'yo. Pero dahil na nasa sentro sa atin ng Panginoon, binigyan niya ako na muli ng pagkakataon na mabuhay, mawala yung sakit. Sorry kung marami akong shortcoming bilang asawa mo sa 18 years na lumipas. But this time, I will not promise, pero gagawin ko ang best ko para yung mga shortcoming na yon ay maging strength. Sabi nga po sa Word of God,
ng, sorry, hindi ko na makita, ng ng Colossians, ayan. Sabi nito, I love you from the bottom of my heart. So, before I end this letterhead, sabi ay sa 1 Corinthians pala, sorry, sa 16 verse 14. Let all that you do be done in love. So, alam ko, mahal mo na ako. I love you, Han. Ngayon, we need to give house to each other. It is a pronouncement na po. Pagharap po kayo. Maghawak kamay. At ito po ay susundin mo lang ang aking sinasabi. I, Edward, take you, Michelle, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto, I pledge to you my love, devotion, and faithfulness. Ikaw naman, Sarah Mitch. I, Michelle, take you, Edward, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto, I pledge to you my love, devotion, and faithfulness. Ang sing-sing po. Oh, JJ. Wala bang mag-a-assess ko? Sige po. Meron na akong sasabihin. May Edward and Michelle abide in your peace and in their knowledge of your presence through their loving union. May the seamless circle of these rings become the symbol of their endless love, and to serve or to remind them of the holy covenant they have entered into today, to be faithful, loving, and kind to each other. Dear God, may they live in your grace and be forever true to this union. Amen. Sa lalaki po, sige kunin mo yung 16. At sabihin mo, Michelle, yung para sa babae. Mas malaki pa lang sa isang I give you this ring as a symbol of our love, and with all that I am and all that I have, I honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, with this ring I wed you. Sige, pasok mo. Palakpakan natin. Edward, I give you this ring as a symbol of our love, and with all that I am and all that I have, I honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. With this ring, I wed you. Okay, sige po. Yung unity candle, sino pong may hawak ng kandila? Sige po. At yung aircon natin, patayin muna natin. Kasi ayaw natin mamatay yung ilaw. Electric fan. Yung nasa taas lang wala. Okay. Sino bang nasaan ang switch dito?
Dapat talaga, mga kapatid, tatlong kandila. Kasi ang mga kandilang ito ay nag-represent sa kanilang buhay. And they are two distinct lights. Kita natin hiwalay pa no. Kanya-kanya pa po yan. Each capable of going their respective ways. As you join now in marriage, there is a merging, yan yung sinasabi kong pinag-isa, no, sa iisang kandilan na mas malaki. Two candles of two lights to become one light. This is to charge you both as you stand in God's presence, to remember that love and loyalty alone will serve as the foundations of a happy and enduring life, our home. If the solemn vows which you are about to make sure are kept permanently. So, ibig sabihin ng pagsasama niyo ay permanente. No po? And if you steadfastly seek to do the will of your Heavenly Father, your life will be full of peace and joy, and the home which you are establishing will abide through every change that the Lord meant when He said, on this account a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall be one flesh. So mahalaga po in Genesis 2:24 na kapag isa po, hiwalay pa noong una, pero nung sila ikasal, sila po ay bumubukod. Bakit po bumubukod? Karamihan po kasi na nandun pa rin sa bahay ng magulang ay talaga po hindi may iwasan na may masasabi. Po, kahit nagaano kabait, meron talagang makikita at makikita dahil tao lang po tayo. Di po ba? Kaya po, this is the advice in Genesis chapter 2:24 na the account a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall be one flesh. Kaya kami mag-asawa, for example, aalis kami doon sa aming bahay. Aalis kami. At pupunta kami sa San Juan. Kaya yung church sa San Juan, pinahanda ko talaga yung kwarto namin doon. Yan yung puyatan, pinaghirapan ng ating mga kapatid sa Panginoon. Sila si Pastor Abet, at saka yung mga asawa, mga pastora. Kaya pintura na lang ang kulang. Yun na magiging honeymoon namin. So, ibig sabihin lang ito mga kapatid, it is very important that you need, kaya nga sabi kung meron ka ng sariling bahay, doon kayo. Kasi kapag meron kayong mga hindi pagkakaintindihan, walang nakikialam. Di po ba? Tama lang ang Panginoon. Hindi naman talaga nagkakamali ang Diyos. From now on, your thoughts shall be for each other rather than your individual selves. Nandun yung pagplano, pinag-uusapan, pinag-pray together, at hahakbangan natin ayon sa pangungusap ng Diyos. Your plan shall be mutual, your joys and sorrow shall be shared alike, as you each take a candle together, light the center one. Yun yung center. So anyway, nasa sa inyong pagpipili yan, pagdesisyon, kung alin dyan ang kandilang pwede niyong patayin at pwede niyong buhayin. Hawakan nyo ng kandila. As you each take a candle and together light the center one, sige po, you will extinguish your own candles, thus setting the center candle represent the union of your lives into one flesh. As this one light cannot be divided, neither shall your lives be divided, but a united testimony as a Christian home. May the radiance of this one light be a testimony of your unity in the Lord Jesus Christ. So, sino ba ang magpapatay? Sa lalaki po. Patay na. So, ang lalaki po, masabi natin na bilang haligi, pero siya kasi ang nagdadala lahat. Ang ibig sabihin, ang babae ay ilaw. Di po ba? Ang lalaki ay haligi. Bakit po haligi ang lalaki? Siya kasi ang sinasabitan ng ilaw. Hindi pwedeng ilagay ang ilaw sa ilalim. Nasa ibabaw para matanglawan ang lahat. At ngayon, sinusubmit ni Pastora Mitch ang kanyang ilaw doon sa kanyang asawa.
At ang asawa ngayon ang magdadala ng ilaw na yan. But you still are the light of the home. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Biblia. Sige po. Sige, ilagay mo yan. Okay. Nasaan yung ating Bible bearer? Na gwapong-gwapo pero ayaw pumasok. Sayang, kagwapo mo naman. Oh, sige. Okay, hawakan niyo ang Bible. Hawakan niyo lang. Okay. Very good. Thank you. The Bible is a symbol of your submission to God. Ibig sabihin, pinaubayan niyo lahat sa ating Panginoon. Binigyan natin siya ng kapamahalaan sa inyo pong pagsasama. Being the head of the whole family. So, ang ating Diyos po, ang pinakapuno o pinakaulo ng ating pamilya. Para sa inyo, sabihin niyo po, we promise before God that with this Bible, we desire to follow God's ways. We also commit to God that we will love Him more than we love each other as an evidence of this true union. Today, we recognize that without Him, there is no us. May God bless our family. Okay. Yun pong aras, coins. Wala ba tayong foam dyan para makaluhod? Okay lang din yun. Mamaya na. Coins muna. Tayo ka muna. Kasi ibibigay mo pa. Okay? So, kadalasan, yung may mga ATM, ang kulay ay pink. Pag kulay pink yung ATM na yan, sa asawa yan. Pero walang kulay pink eh. Pero marami po, kaya sabi ko, from now on, na po, pagkatapos nito, ito-turn over ko na sa asawa ko ang aking ATM. Pero hindi ko ibibigay. Okay? So, these coins are the symbol of the union of your faith with each other when it comes to material things. Sa lalaki, sabihin niyo po, magkaharap kayo. Kasi ito turn over mo yan. I promise to supply your needs out of our family. That I will do my best and all I can to give it willfully with all my heart for the betterment of our family. At sa babae, I promise to take care of our finances. Responsibility to ensure a smooth governance of our assets and expenses. I also promise to give to the Lord what is due Him. Sige po. Pwede nyo nang ilagay dyan. Veil. Meron ba silang veil? Nasaan po ang veil? Sige po, veil muna. Luhod na po kayo. Hindi ba masakit sa inyo yan? Nakapak na lang. Sa balikat ng lalaki, sa ulo ng babae. Ang kahulugan po kung bakit inilagay sa lalaki ang balikat. No? Kasi alam naman natin ang lalaki talagang mas mabigat. At yung babae po, bakit sa ulo, nagpapasako po siya. Ang Biblia po ay nagsasabi na lalaki mamahalin ang asawa. No po? Pero ang asawa naman ay nagsusubmit sa lalaki. Kaya po, ito po'y mahalaga na maintindihan po natin. At yung cord, sige po yung cord na. The cord symbolizes that both of you are now one and cannot be separated. Kaya ngayon,
Meron akong pangalawang tanong. Bago natin tatapusin po ang kanilang union, baka may nakabasa sa Facebook na ikakasal si Pastor Edward, baka may magreklamo dyan na hindi matutuloy yung kasal. Sabi pa nga nila ni Ma'am Muna, kahit na posting may tanda, talaga naman papatulan na yan. Ano po? Ganun pala katinig ko. Pero ngayon, mas matinig siya sa mga kaluluwa ng tao. Amen. So, I want to pronounce you to become, ano ba hinihingi nila? Okay? So dito po mga kapatid, kailangan po, alisin ulit natin yung mga simbolo na yun. Pwede? Balikan po natin. Tanggalin po natin. Kasi yan na, may pangako na sila na they will never be separated. No? Ang separation lang natin pero magkakaisa kapag balik ng Panginoon. At yung veil po, tayo po tayo. Ngayon, na si Edward at saka si Michelle have given themselves to each other by the promises they have exchanged. Dinig po natin yung mga kanya-kanya mga sinasabi, sinasalita po niya. By the authority that God has given to me as the pastor of God's Kingdom Mission Christian Church, I pronounce them to be husband and wife in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pwede ba tayong tumayo? Ngayon, ito na talaga ang kinakahihintay. Picture naman tayo dyan, mga kapatid. You may now kiss the bride. Okay, kayo. Huwag takpan. 5 minutes. Akala mo yan, ano ba?